Pero nagkaroon ng bagong balita just today, August 28, na they will stop processing yung mga applications from tourist visa to work permit. Oh, grabe naman yung mga yung mga update ngayong araw na to, guys. Hindi ako makapigil na hindi mapa-vlog tuloy eh. Kumbaga parang may balita lang kung ano yung mga recent updates ngayon dito sa sa Canada, especially sa immigration tsaka sa temporary foreign worker na program dito sa Canada. Kanina nga pag-uwi ni Mami, nagtitingin-tingin kami ng mga balita tsaka ng mga kasi sa groups ang dami din ng mga lumalabas na ngayon ng mga post ng kababayan natin. Kasi maghapon, makikita mo lang sa feed sa Facebook is yung uuwi na ba? Bakit uuwi na? Sunshine, blue skies. So, kung matatandaan nyo, parang 2 days ago, may update na regarding sa temporary foreign worker. Kasi sinabi doon na itong temporary foreign workers ay i-reduce na yung number. That was last August 26. So, doon sinabi yung mga meron silang mga palisiya o yung mga gagawin kung paano babawasan yung temporary foreign workers. Alam naman natin dito sa Canada, guys, napakarami na worker dito ay galing sa iba't ibang bansa, mga temporary foreign workers nga na tinatawag. And ang purpose talaga, ang bakit sila nandito is para nga i-fill yung labor shortages dito sa Canada. Kasi aminin naman natin hindi, especially nung after pandemic, talagang yung government din naman mismo ng Canada ang nagsabi na kailangan nila ng maraming tao para mapunan yung mga labor shortages na yun. Kaya ang dami ng binigyan ng opportunity. Oo, nagkaroon ng opportunity na makapunta dito. Kasama na doon, guys, yung mga turista na dating mga nandito, yung mga dating may work permit na naging tourist, makapag-apply ulit ng work permit, makahanap ng trabaho, binigyan talaga sila ng chances. Pero bukod doon sa mga yun, marami din ang kababayan natin na mga nagbaka sakali na mag-tourist dito sa Canada at maghanap din ng employer. In hopes na syempre makahanap ng employer. Yung magbibigay ng LMIA, tawag natin sa labor market impact assessment. Kasi pagka nabigyan ka nun, mabibigyan ka ng work permit kasi isa yun sa mga requirements para maka-apply ka ng work permit. So, ang binigay nilang chance is kapag ikaw ay isang tourist visa, nakahanap ka ng employer na mag-i-sponsor sa'yo ng LAMIA or yung LMIA na tinatawag, yung iba ang ginagawa is flag polling. And then from there, from tourist visa, nagiging work permit visa holder sila. Wherein nagkakaroon din ng chance na magkaroon ng pathway for permanent residency in the future. Pagka foreign worker ka na, Yeah. So, yun yung konting backstory dito, Kasi nga grabe yung announcement. Ngayong araw nito lang, just ngayon lang itong August 28. So, today's Wednesday. Oo. So, yun nga, balikan lang namin. Nung 2 days ago, sinabi na nababawasan. So, nung nagsalita nga si Trudeau, nakita natin sa YouTube, yung nagsalita siya tungkol doon, ito, balikan natin. We are tightening the rules and restricting eligibility to reduce the number of low-wage temporary foreign workers in Canada, with exceptions in certain industries like healthcare, construction, and food security. So to those who would complain about worker shortages, here's my message. There is no better time to hire and invest in Canadian workers. Nung sinabi niya yan, alam na natin talagang siguradong maraming magaganap. Maraming paghihigpit. And bago pa naman to marami na talagang nangyayari na mga paghihigpit. Nagsimula sa international students. Sa international students.
lalo dito sa Alberta, yung provincial nomination dito, yung PR pathway para sa mga nandito sa Alberta, biglang all of a sudden nag-stop, tapos ngayon hindi mo alam anong pathway na ang tatakbuhin mo. So yan, nagsunod-sunod. Ang daming talagang naalagaga, lilipat na ba ng probinsya o kasi andyan na, eligible ka na pero hindi ka pa maka-apply ng PR, So yun ang mga nangyayari na talaga past few months, Yeah. Ganun na yung trend na nangyayari. Since 2024. Pagpasok ng 2024, ang dami ng changes na sa policy. So humihirap na ng humihirap. Tapos eto nga 2 days ago, lumabas to, ang sabi, the government of Canada will refuse to process LMIA in the low-wage stream, applicable in census metropolitan areas with an employment rate of 6% or higher. Sinasabi kasi nila guys, tumataas daw yung unemployment rate. Dumadami. Tapos dumadami daw yung mga Canadian at saka yung mga permanent residents na walang trabaho. Especially yung mga kabataan ba? Ang sabi kasi nila, yun yung mga usually nagsi-start ng chance na mag-seek ng job. Kasi yun yung mga entry-level jobs. Kasi na makaka-help sa kanila na while schooling, yung mga basic job ba na kayang pasukin kahit walang experience. Tapos wala na daw mahanap kasi nga daw napuno na lahat ng mga temporary foreign workers yun na kinuha ng Canada. Nila. So, kumbaga parang, alam mo yun, parang napapagbunto na ng sisi sa ngayon is yung temporary foreign workers. Kaya nagkakaroon ng mataas na unemployment rate dun sa mga residente at citizen dito sa Canada. Tapos pati yung yung shortage of housing so lahat na. Connect na yun. Connect na lahat na, pati yung sa housing, shortage, lahat ngayon napapabunto na sa mga temporary, hindi lang temporary worker kundi lahat ng temporary residents. Na pumupunta dito, pati international students. Nagkaroon kasi sila ng policy na yung mga tourist visa, pag nakahanap nga ng employer, mabibigyan ng work permit. Yon ay in-extend nila. Ang binigay nila, dapat kasi tapos na yon noong nitong February 2024 yata. In-extend pa nila ng 1 more year, which is until 2025 ng February. Pero nagkaroon ng bagong balita just today, August 28, na they will stop processing yung mga applications from tourist visa to work permit. Yun ang nakakapagtaka doon kasi parang ang nangyari is talagang all of a sudden, hindi lang basta change in policy, kundi ang tawag nga nila reversal. Na kung dati himok sila ng himok ng tao na pumunta sa Canada, ganito karami meron silang certain target na kailangan immigration levels plan. Ganito karaming immigrant ang kukuhanin natin. Tapos biglang ngayon, ang plano nila is 2022, 23, 24, like 400,000 every year. Hindi ko yung exact number pero sobrang dami. Like 500,000 na tao ang kanilang tatanggapin. Pero biglang all of a sudden, ganito na 2024 pa lang. Nag-start sa paghihigpit sa international students, sa pagsasama ng pamilya, mga hindi na pwede. Ganyan. Ngayon, yung mga temporary workers na yung sunod na natitira dito. Ayan pa, pero sinabi dito, exceptions will be granted for seasonal and non-seasonal jobs in food security. Yun yung mga agriculture, mga food processing, fish processing sa mga Atlantic provinces, yung mga primary business doon. So yun, hindi daw, yun, exempted raw yun. Same as the construction and healthcare, which kailangan kasi talaga nila Sa ngayon. Tapos, yung mga employer daw will not allowed to hire more than 10%. So kung merong 10 empleyado ang company, isa na lang dapat ang foreign worker. Yun. Tapos yun, yung usually contract ng isang foreign worker na dati 2 years ay shinorte na nila, ginawa na nilang 1 year na lang ngayon. So yun yung mga lumabas na update 2 days ago, Tapos, ito na nga, yung kasasabi lang ni Joyce, yung ngayong araw, August 28, sinabi na nila na talagang Canada will end the temporary public policy allowing visitors to apply for work permits within the country. Supposed to be ito ay matatapos pa sa February 28, 2025.
Na biglang pinutol Pero na ngayon biglang pinutol ngayong nila. araw na to. So talagang nakikita namin yung mga posts sa Facebook. Uuwi na daw ba? Uuwi na. Hindi mo naman masisi kasi syempre yung iba, hindi lang more than 6 months nagstay dito. Yung iba nag-extend na ng visitor visa hoping na magkaroon talaga ng Lamia. Kasi nga, nag-open sila ng ganung temporary, although temporary, pero we do not know nga kung kailan. At eto na nga yung nangyari, na ngayong araw na to yung natapos. Although yung ano talaga na yan, yung syempre kung ikaw yung tao na pumunta dito, alam mo naman dapat talaga sa sarili mo na may malaking sugal. Matatapos kung kailan yan. Napaka-risky. Una, paghahanap ng employer, hindi mo sigurado. Kung mabigyan ka, ma-awardan ka ng work permit, hindi sigurado. Kaya nga eh. And eto na nga. Sugal talaga. Sugal talaga. So kanina may nakita ko. Yung iba, nag-loan pa ng malaki para lang, syempre, pamasahe. Papunta, hindi rin biro ang pamasahe papunta dito sa Canada. Hindi lang 10,000 pesos. That's why kami, personally, sa amin, hindi namin parang in-encourage yung mga kakilala namin o may kakilala kayo dito sa Canada, punta kayo dito, magturista kayo. Kasi alam namin na risky eh. Kung bakit, kasi ang dami namin kilala na tourist na nandito na hindi rin naman makahanap ng trabaho. Diba? Kung isa kami, doon sa mga nag-advise, sinabi namin na pumunta kayo dito. Tapos ganyan yung nangyari, diba? Diba nakaka-guilty rin? Meron kaming employer na kakilala na magpo-provide agad ng Lamia related doon sa kanilang current job kung saan man sila nandoon. Wala naman kami kilala mga ganong employer. Unang-una, kagaya sa trabaho ko, hindi naman sila nag-accept ng mga foreign worker kasi nga kaya nilang i-fill up yung pangangailangan ng mga tao na nandito na sa Canada. Meron pa ako nakitang post na humingi ng tulong, anonymous na nag-post na humingi ng tulong baka sakaling merong alam na trabaho, cash job na pwedeng pasukan, pangpamasahe man lang daw pauwi ng Pilipinas. Oo, kasi kumbaga, ang turist napakagastos. Napakagastos dito kung tutuusin. Totoo. Lalo kung wala kang kamag-anak na nagmakasakali ka lang. Umuupa ka, pagkain mo. Siyempre. At saka kahit doon sa kakilala o kamag-anak mo na pinuntahan dito. Nahihiya ka rin eh. At saka mabigat din naman talaga sa kanila yun. Totoo. Hina na halimbawa, pinatira ka ng kaibigan o kamag-anak mo. Siyempre, mahihiya ka rin naman sa mga ka-experience sa mga pagkain, di ba? Magastos. Talagang dadagdag. Pag hindi nga nakahanap ng trabaho, ng ganyan, kagaya nga nang nangyari ngayon sa karamihan sa mga kababayan natin, napakalaking problema. Kasi ngayon, ultimo yung ticket na pang-uwi nila sa Pilipinas, pabalik, mabigat. Mabigat. Kasi yung iba talagang sumubok one-way ticket. Lang ng mga, yung refundable ba? Kasi nga, nagbabaka sakali sila na makahanap, so hindi na uuwi ng Pilipinas if ever magkaroon ng LMIA. Kaso, eto nga, nagkaroon ng ganitong sudden changes. Kaya talagang yung iba na siguro 9 months or more than 1 year na nandito, tas wala pa rin nahahanap, nagde-decide na talagang umuwi. So paglabas nga nitong announcement na to ngayong August 28 doon sa isang group, Facebook group. Na sinasalihan namin. Talagang kasi nagano yata sila ng ticket pauwi, Ang dami na nang nag-inquire ng kumukuha ng ticket. Kasi kung patatagalin mo pa nga naman, especially paabutin mo na December, mas mahal na yung ticket kasi holiday, mag-holiday eh. So kung patatagalin, bakit mo pa nga ba naman patatagalin kung wala ka nang hihintayin? Kung wala ka nang hihintayin. Kasi nga sa policy na to, hindi ka na nga bibigyan ng LMIA. Lahat ng pero yung naka-apply guys, yung nakapag-apply hanggang bago lumabas yung announcement, let's say hanggang August 27, poprosesuhin naman nila yung naka-apply na ng work permit. May nakita nga akong isang post kasi ngayon lang lumabas yan na ngayong araw lang na to. Kaninang umaga may nag-flag polling pa na bigyan pa ng work permit. Diba? Kasi syempre, you don't know your luck eh. Pwede mo pa rin subukan. So, ang advice nga nung iba, why not try? Kasi kung sinabing uuwi ka rin naman nga eh. Kung sakali na hindi ka ma-approve dahil ano pa nga bang ipag-i-stay mo dito. So, yun. So, merong nag-post ngayon doon din sa same group na yun na yun daw kapatid niya is nabigyan ng work permit after netong announcement. So, ang sinasabi ng gobyerno dyan, sabi niya nga, tinatapos na yan
as part of the overall efforts to recalibrate the number of temporary residents and preserve the integrity of the immigration system. Kasi sinasabi nila, marami din daw nga kasing nagsasamantala. Lumalabas kasi ngayon yung mga balibalita na tinatawag yung temporary foreign worker program dito sa Canada ngayon na slavery, parang modern day slavery. Kasi nga daw doon sa mga nangyayari sa mga temporary foreign workers na dahil nakatali sila sa isang employer, nakatali sila ng kontrata, parang ginagawa silang tau-tauhan, tinatakot sila ng mga employers nila, especially yung mga, especially yung mga patira, yung mga in-house. Yung iba, ang liit lang talaga ng sinasahod. Maliit ang pasahod. May mga gumagawa kasi na sa papel, malaki yung pasahod. Kasi kaya nga tinatawag nila na bad actors, tapos ginagamit yung policy para mislead yung mga foreign nationals na makapag-work sa Canada kahit walang authorization. Yan yung yan yung depensa o yan yung mga reason ng government ngayon kung bakit sila naghihigpit. Kumbaga parang para sa ikagaganda, para sa ikagaganda ng mga temporary foreign workers na nandito. Which is pabor naman nga talaga sa mga nandito ng PFW para maprotektahan para maprotektahan daw sila. At the same time, para nga yung mga Canadian at mga citizen at PR, hindi maagawan ng trabaho, makapagtrabaho. Kasi kung tutusin, wala naman daw ng kakulangan sa labor shortage, kundi kaya na raw yung punan. Kasi kaya nga lang, kaya daw hindi makapagtrabaho, gawa nga ng mga foreign workers. So hindi natin alam kung ano talaga yung totoo doon di ba? Kaya lang, ang wish lang natin dyan, sana nga, sa pag-ano nila ng policy na to, o sa pagbabawas nila ng temporary foreign workers, sana nga, gumanda. Especially yung ekonomiya, ganyan. Ay, di ba may napanood kang video na nag-usap about dyan sa, So ito, papakita ko sa inyo itong video na to. Yan. We're now joined by Syed Hassan. He's the executive director of the advocacy group Migrant Workers Alliance for Change. You say that with this new policy, the government is scapegoating temporary foreign workers. Can you break that down for us? Look, for many of us, the wages are too low. We're having trouble when we go buy our groceries. The housing prices are too high. And so people are being convinced the issue is that there are too many immigrants who are taking these jobs, who are raising the wages. But it's just not true. For example, in 2020, Canada closed its border and almost no new migrants were coming, but the housing prices went up historically. And these cuts that the government is talking about, at most, we think it'll be lower, but at most it'll be about 60,000 people. Well, this country has a population of 42 million people. These 60,000 people aren't the ones causing your housing crisis. In fact, they're living in employer-controlled housing, so they're not actually competing for the one family home. So there's a huge distraction taking place, which makes it much harder to deal with the real issues. We've heard the immigration minister, the employment minister, calling out abusive employers and saying that they are taking advantage of temporary foreign workers. Would this not make foreign workers more coveted and treated better and, better paid perhaps if the market is less saturated, if there were fewer of them to take care of? Well, the largest groups of migrant workers come in agriculture, fisheries, domestic work, construction, care work. These are the 5 top industries. All of them are excluded from the announcement today. So in fact, there's not going to be changes on those industries. And those are the people who are living in employer-controlled housing, facing abuse, what the United Nations called breeding ground for contemporary forms of slavery. Reducing the numbers doesn't change the conditions for the people already here in the program. They deserve permanent resident status. All of us deserve a real conversation on housing and wages. And linking it to migration actually does a disservice to Canadians and migrants. Okay. So yung advocate siya ng welfare ng mga TFWs dito sa Canada. At iba yung nakikita niya, iba yung pananaw niya sa issue na to. Kumbaga parang para sa kanya nagiging scapegoat na lang ng government yung mga temporary workers or yung mga temporary residents na nandito doon sa mga issues na kinaharap ngayon ng bansa. Parang ganun. So yan, panoorin natin. May point din siya may point din siya kung tutusin. May ilan ding mga lesson kang matututunan Kasi una, kung ikaw yung isa sa mga kagaya namin, mga sumugal dito as temporary residents, mapa worker man or international student na pumasok dito,
talagang kailangan lahat ng galaw at gagawin mo nakaplano Plan A to Z nga. Oo At saka hindi ka dapat magpapalipas ng chances. Chances ng panahon at magpapatumpik-tumpik Kailangan talagang pag sinabi ng Canada, Canada open opportunity for this and that. Sunggab ka agad At kailangan ready ka kagad. Lagi kang meron na kagad na documents. Tingnan mo nga yung nangyari ngayon, di ba? Nung nakaraan, sasabihin nila, punta kayo dito, tatanggapin namin marami. Ngayon, biglang stop na, uwi na kayo, balik na kayo sa bansang pinanggalingan nyo. Ang sakit, di ba? Kumbaga parang, sa isang iglap, pwedeng magbago yung mga polisiya. Kaya, kailangan, lagi kang ready. Kailangan, hanggat maaga, meron ka kagad, backup plan. Magawa mo agad yung plano at may backup plan ka na tinatawag. Kaya kami nga din hanggang hindi na PPR. Kailangan talaga may plan A to Z ka. Talagang ang dito, ang buhay dito, yung katotohanan lang buhay dito ng mga temporary residents ay palaging kakaba-kaba. Kasi syempre lahat naman tayo nag-aasam na maging permanent resident, pero hangga't hindi mo nakukuha, talagang araw-araw kada merong bagong balita ang IRCC, lagi ka nakaabang. Tapos kada may changes, paghigpit at ganyan, lagi kang kakaba-kaba Kasi wala kang kasiguraduhan Hangga't hindi mo nakukuha yung PR card mo, hangga't di ka na-approve, talagang talagang yung kakaba-kaba ka lagi. So yun lang guys, gusto lang namin ma-share sa inyo kung ano yung nangyayari talaga dito. Minsan may mga nagtatanong kasi, nagchat-chat kung paano proseso ng ganito, ganyan. So totoo lang ngayon, ang hirap ng sumagot kasi sobrang iba na. At ayaw naman naming mag-sound na parang laging parang kayo na lang yung gustong makarating sa Canada at parang kami ayaw yung makapunta. Hindi namin ma-explain kung paano, hindi namin paano sasabihin na humihirap. Kaya doon sa mga sa mga nag-i-inquire, sa mga interesado, I think ang pinakamagandang gawin nyo, mag-research talaga. Visit the website, Canada website. Kasi makikita nyo naman doon, kahit i-type nyo lang yung recent immigration updates or announcements, makikita nyo talaga yung mga sunod-sunod na mga pagbabago. At doon matatansya nyo kung worth it ba na iwan pa o ituloy pa yung pinaplano nyong application sa panahon ngayon. Hindi natin masabi, maaaring bukas makalawa o after ng election. Di ba? May nagsasabi pa, gawa lang daw ng election yan. Hindi rin natin masabi, di ba? Maaaring bukas makalawa, after nun biglang, kailangan na ulit natin ng tao pupuntang Canada, di ba? Correct. Sobrang unpredictable talaga. Yun lang masasabi ko talaga. Sobrang unpredictable. Kami yung di ba, yung hipag ko nga, tsaka yung kapatid ko, pamilya nila, muntik na silang abutin ng bagong policy sa international student. Pero good thing, naka-apply sila ng December bago yung January update. Pagbabago. Pagka-apply nila, so hindi sila na sakop noong bagong update. At na-approve sila na family app. So, para sa kanila sigurong makarating talaga dito sa Canada. So, ang susunod naman nila is magkaroon din ng plan A to Z, paano naman ang pathway nila for permanent residency. Tama, nabanggit mo nga rin yun kasi may nagtatanong din sa paano nakapunta. Sabi ko kasi, paano nakapunta as family na gano'n, ano daw ba yung kinuha? Sabi ko kasi, yung nung nag-apply siya is December pa ng 2023. Kaya hindi siya nasakop nung bagong policy na kailangan kung gusto mong isama ang pamilya mo ngayon, masteral or doctorate ka na yung kukuhanin mo. Hindi sila nakasama doon. Pati doon sa proof of fund. Tsaka sa proof of fund, hindi sila umabot doon sa sobrang laking proof of fund. So yun yung story kung paano sila nakapunta dito, yung international student. Yung Bayoko at saka yung hipag niya. Yun, hanggang dito na lang guys. At sana kahit paano meron kayong natutunan, konting nakuhang idea. Madali lang tong tingnan yung mga announcement. Punta lang kayo sa IRCC website, sa canada.ca, makikita nyo naman kahit lahat i-type nyo lang sa Google Canada updates, lalabas yung mga recent news about announcements. Canada. Para kung kayo yung nasa stage na nagde-decide sa ngayon, kung mayroon kayong binabalak na plano pumunta dito sa Canada, pag-aralan yung maigi. Kasi kailangan talaga mag-research, kailangan talaga magbasa para ma-assess mo ng tama kung ito ba'y kung tama bang ituloy yung mga plano sa panahon ngayon. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood at
sa pakikinig. And thank you for always watching. See you on the next vlog. Bye-bye. I guess you're really good at saying what you mean. Suppress